Hello everyone, welcome once again sa ating rooftop, and for today we will be applying yung ating contact fungicide sa ating mga succulents. So right now, yung weather dito sa Baguio is not really that good. So kung umaraw man, hindi siya ganun kaaraw talaga, and kumbaga we are still in the rainy season, and because of that one, nagkaroon na nga ng fungus yung iba nating mga succulents. And actually, isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng fungus yung ating mga succulents is because they lack nga yung sunlight. So in general kasi yung ating mga succulents, they need a good amount of sunlight for like several hours in a day. But since tag-ulan nga, it's the rainy season, syempre we are not expecting na makareceive ng ganong amount ng sunlight yung ating mga succulents in a day. And in that case, ang mangyayari is that they are more prone na magkaroon ng fungus sa kanilang leaves or even sa kanilang roots. Ayan, so another reason kung bakit nagkaka-fungus yung ating mga succulents is because of overwatering it. So very common yan ngayong tag-ulan, especially if you don't have a roofing sa inyong mga succulents. So constantly, diba, parang basang-basa yung kanilang soil, and if we continue to overwater yung ating mga succulents, ang mangyayari na is magkakaroon tayo ng fungal growth sa kanyang soil, and this would eventually lead to root rot, causing nga yung ating succulent to die. Ayan, so also pala, another reason is yung ating weather. Ayan, so makikita nyo naman dito sa aking area, talagang foggy every afternoon or sometimes lunchtime, ma-fog na, and itong ating rooftop na ito is literally open, exposed talaga siya. So kung ma-fog talaga, pati yung ating mga succulents is nahahamugan, and we all know na yung high humidity is also one of the reason kung bakit nagkakaroon nga ng fungus yung ating mga succulents. Kaya naman we really need to regularly apply fungicide to prevent or treat any existing fungus. So ito nga yung isa sa mga commonly used na fungicide for succulents or cactus. We have the Dethane. Ayan siya, but I think I will be using this one sa next video na lang, kasi for today I will be using yung mas preferred na fungicide ko, which is the Turogi Blue Broad Spectrum Unique Fungicide. So ito yung nakikita ninyong blue stains sa leaves ng ating mga succulents or sa mga roses or other ornamental plants na nanggagaling sa Benguet. Most of the time ito yung ginagamit nila, and hindi lang siya for ornamental plants actually. Dito sa general directions for use niya sa likod, nakalagay dito na pwede rin siyang i-apply sa mga fruits and nuts, and ayan, nakaspecify yung iba't ibang fruits dito. Aside from that one, pwede rin siya sa mga grain crops, ayan, including rice. We have vegetables, so if you're growing parang vegetable garden in your backyard, pwede nyo itong gamitin. And of course, ornamental plants nga sa last na part. So ito, napakatipid niya rin gamitin kasi yung 3 to 6 tablespoons is already good for 16 liters of water or isang timba na. And if for example, kukunti lang naman yung succulents or ornamental plants na isprayan ninyo, then you can actually avail itong parang mga single-use pouches natin. Ayan, so sa mga regular customers pala natin sa Shopee and Lazada, siguro napansin niyo na nagpalit ako ng packaging. So this time around, it's actually bigger na pouch as compared doon sa blue pouch na ginagamit ko before para mas madami tayong mailagay. Ayan, so I think this one is more than 1 tablespoon, and it's actually good for 3 liters to 5 liters of water na. Pero yung sprayer na meron ako dito is only 3 liters, and itong single pouch na to is already good for this 3 liter na parang sprayer. Ayan, so if you don't have any sprayer, I would suggest na bumili kayo kasi sobrang useful niya. And what I really like most about this sprayer is may parang ano siya dito, may lock siyang ganyan, and so hindi na kayo mahirapan na pisilin siya. So yan lang, pag nakalock na siya, dire-diretso lang yung pag-release ng fungicide or anything na ilagay nyo dito sa sprayer na ito. So it would really save your time and effort as well. Nabili ko ito sa palengke for only 200 pesos, pero siguro pag online mas cheaper pa siya.
And ganito pala yung ginagawa ko pag nag-a-apply ako ng fungicide. So una, dinidissolve ko muna nga siya sa disposable na cup na ito para after natin siyang haluin dyan, we can literally dispose it of properly. Diba hindi na tayo maghuhugas-hugas pa. Ayan. So makikita nyo naman na ayan o, more than 1 tablespoon yung ating fungicide sa isang pouch na ito. And after nga nating ilagay dyan, I will be adding plain tap water, and yun nga, imimix ko muna, or gusto ko kasi i-dissolve ko muna completely yung ating fungicide solution dito before natin siya ihalo doon nga sa ating sprayer. So in this case, hindi na tayo mahihirapan na i-dissolve siya dito sa ating 3 liters of water. So pag hinalo natin siyang ganyan, mas mabilis na lang natin siyang haluin pa. So pag may mga naiwan na residue sa ating cup, then we can just simply add water kasi sayang naman yung fungicide solution na iyan. So itong 3 liters of water natin, hindi ko sure if kaya niya bang lagyan lahat ng ating mga succulents dito, but definitely pag hindi, kailangan natin magtimpla ulit ng panibagong solution. And yun lang. After that one, we need to make sure na talagang mahigpit yung pagkaka-close natin dito sa ating pressurized water sprayer. And after this, kailangan na natin siyang bombahin like this. So I wanted to share this to you kasi yung pinakauna natin ganito, nasira siya kasi sobrang bilis yung parang bomba ko ng hangin sa loob. So dapat pala gently lang siya para hindi matanggal yung rubber. Ayan. So right now, sasampulan nating sprayan itong ating Echeveria Beckia na ito. I don't know how to pronounce it, pero itong succulent na yan. Ayan. So upon spraying, talaga makikita ninyo na magkakaroon ng blue stain yung ating mga succulents. So kung maselan kayo, then definitely this would not be a perfect product for you. Siguro doon kayo sa Dethane. Pero for me, I prefer using itong ating Turogi Blue kasi temporary lang naman, hindi naman permanent yung blue stains sa kanilang pinaka-leaves. So yung mga nag-trap na solution sa pinakagitna, we will just leave them there overnight kasi tomorrow magda-dry rin naman agad yung mga yan. So sa ngayon kasi parang blue na blue yung itsura nung ating solution sa ating mga succulents. It's because basa pa siya. Tomorrow, pag nag-dry na ito, magiging lighter na din yung color niya. And syempre, in the future, pag magdidilig tayo at nadidiligan yung ating succulent, definitely matatanggal din yung mga blue stains sa kanyang pinaka-leaf. So right now, magpapakabisi muna ako sa pag-apply or pag-spray nitong ating contact fungicide sa ating mga succulents. So we are finally done spraying yung ating Turogi Blue sa ating mga succulents. Although hindi ko nalagyan lahat yung ating mga succulents. So sa likod na part, hindi ko pa sila na-sprayan, and we will just reserve that one para sa ating Dethane application para naman makita ninyo kung paano nga siya i-prepare. So ayan, talagang blue na blue yung ating mga succulents right now, but that's okay again. So in my next coming vlog, siguro after 2 weeks, ipapakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung stains sa kanilang mga leaves. But for now, ganyan na lang muna siya.
We need to make sure na hindi mabasa yung ating mga succulents after application kasi pag nabasa sila or naulanan, baka ma-wash away yung solution na nilagay natin and yun, sayang naman yung fungicide, diba? And definitely, it's very important na for the next 2 weeks, try to avoid na hindi mabasa yung kanilang mga leaves. But if that happens, we need to reapply yung ating fungicide. Ayan. So, even yung ating lawi, yes, nilalagyan ko siya ng fungicide kasi it's really something na temporary and mas importante na maging fungal-free yung ating mga succulents kaysa naman namatay sila because of fungus. In terms of how often we should be applying this one pala, so depende yan. Pag severe na talaga yung fungus sa inyong mga succulents, you have to apply it every 2 weeks hanggang matreat yung existing na fungus. Pero as a maintenance, you can apply it every 6 months lang or sometimes nga once a year lang. Depende yan sa location ninyo and kung gaano ka-prone yung inyong mga succulents sa fungus. Kasi pangit naman kung monthly tayo mag-apply, wala na. Color blue na lang yung makikita natin sa ating mga succulents. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.